Hi guys, good morning. Ako'y nagpansit kahapon. Baboy at saka pork ang ko, pinalo ko. With my stir fry noodles. Ang halo ko lang na gulay broccoli at saka carrots. Kain tayo. Ang kape ko ay ang kape ko ay malamig na. Okay lang. Pag masyado din mainit, mapasok rin tayo. Mainit yung ilalim ng bowl. Mukhang mapatay na yata yung ko eh. Naglubat na yata yung aking stand na 360. Charge ko muna yan. Pamahaw ito. Anong oras na? 9:30 na. Pero pamahaw pa lang to. Naglipat ako dito kaysa doon sa may lounge kasi at least dito may sun reflection siya. Makakuha ako ng vitamin D kahit pa paano. May taba yung baboy. Ayaw ko kainin kasi lalo akong magka-high blood. Doon, laptop yung gamit ko. Minsan kinukunik ko sa yung white na television na yun. Pero ngayon yung gamit ko, lang, kasi nakikinig lang naman ako ng story sa YouTube. Kaya, mas gusto ko yung pakinggan lagi na story yung yung Jerserin o Inday Serin ba yan? Muna ako Grabe. Ang ginawa ko ngayong umaga ay nagpipix nung aking garden shed. Tapos, nakikinig din ng yung garden shed ko, naiwan ko. Nakikita ko na yung isang bed ko na mayroon ng tumutubo.
Yun nga yata yung talong ko eh. Hindi talong yun. Buksoy, paksoy. Meron nang nagatubo tapos ang huli na wala. Yung maliliit na dahon na lumalabas na kaunti sa sa lupa. Next day pag check up ko kasi lagi ko check up nga. Umaga at sa hapon. Nako, wala na. Kinain na siguro ng sapat-sapat. Hindi ko alam kung paano. Nako talaga naman. So, ngayon, teka, punta muna ako doon sa ang animal na to kasi hindi ko alam kung bakit hindi gumagana ito sa yung orbit remote ko ay hindi gumagana sa iPad ko. Ayan, thank you. Log in. Ayan. Akala ko nga hindi yan mag-appear. Mabuti na lang at nag-appear man siya. Tingnan na lang natin. Thank goodness. Nag-ano siya. Tingnan nga natin. Yan, tama na yan. At least, magkano bang saan ba yung diary ko? Isulat nga natin dito. Kaya para i-compare natin yung bill sa next next bill. Kasi ito pala. So, ang napunta talaga sa kanya ay balik 4 kasi $67 $68 $74 $67 $68 $74 apat kaya na punta sa kanya. Ay nga, 74 dalawa lang pala. 67 68 67 68 72 puro ka dyan nakadto sa iya. Grabe sa ba, kakainis tong to, kapatid ko na to. Natira pa daw nga 2,900 bala to.
Tapos ang nangyari, na-aksidente yung anak niya kasi hindi gumagamit ng helmet. Tapos ako na-indap, ako pang sorry lang kuno kay nagastos niya ang kwarta. Kakainis talaga. Paano na lang kaya kung wala ako dito? Kaya mabuti na lang siguro yan nga ano ko sila, pabalikin doon sa bahay nila dati na tinitirahan. Kasi kung dito sa bahay ko nga ano daw nag-rely lang sila sa akin, naiinis ako. Kasi kung asahan niya lang din yung kita ng motorbike, ng tricycle, itong husband niya kasi may high blood. Pag mainit, sinusumpong ng high blood niya, hindi na siya namamasahero, umuwi siya. Kaya kawawa ang sitwasyon nila. Nakakainis nga. Hindi ko naman ngayon masabi na ano, padami sila ng anak. Kasi dati, isa pa lang yung apat yung anak niya. 3 yung lalaki, 1 yung babae. Sabi ko, tama na yan. Tapos umuwi ako. Buntis na naman uli. Pag sunod ko nga pag-uwi, naku, hindi niya sinasabi sa akin na buntis siya. Si Manang, alam ni Manang, yung eldest sister namin, alam. Tapos, yun, buntis na naman siya. Kaya, 3 yung babae niya, 3 din yung lalaki niya. Pero ngayon nandiyan na yan siya, yung mga batang yan, hindi mo naman yan masabi na sana na ganun. Isa na lang kababae. Pero kasi yung ano niya, yung ika-5 niya, nga babae, nga anak, yun may epilepsy. Wala man yan epilepsy dati. Na-stress sa ka-study niya. Na-indap nga. Ano? Nagkaroon ng epilepsy kasi nako, halos wala, hindi ito mo natutulog kay yung group na dapat group, lahat sila nag-contribute sa mga research nga sa project nila o assignment nila. Na-end up siya lang ang gumagawa mag-isa. Hindi maganda. Siya lang ang nagkapagkandahirap, tapos siya yung naggumagagawa. Tapos siguro ginagawa late pa. So siya tuloy ang halos wala tulog para matapos lang kay kinabukasan, deadline na. Jesus me. So ngayon, itong kapatid ko na to, wala akong iba talaga na ibang ginatulungan. Ito lang talaga siya. Kasi yung naasawa niya, hindi rin maganda yung kita. Yung panganay namin na kapatid ko, yung mga anak niya, at least ang nagpaaral niyan, sa tulong ko man din yan, kaya nakatapos yung panganay niya. Kasi padala ako ng pera every time magsahod ako kay tatay.
So ngayon itong every PD, pinapadalhan ko si tatay 5,000. So may end up sa isang buwan, 10,000. Yung natatanggap ni tatay sa akin kasi 5,000 every PD. Tapos naman, ito namang si tatay, may pension naman din si tatay eh. Pero ito naman si tatay kasi, purya tandog sa kalag niya, ang kanyang diversion sa araw-araw, ginagawa lang siya ng bugasan ng mga kalaro niya, kalaban niya, sa tungit. Kaya, pag natalo si tatay, siya naman talaga palagi natatalo. Kasi siyempre mas may edad na yung tatay ko, madilim-dilim na yung mata. So ngayon, ayan na. Pag may utang sa tatay, sisingilin nila, ganon, ipangbili namin ng bigas. Kaya bigasan talaga siya. Ginagawa lang siyang bigasan. Tapos, yung yung pangalawang anak niya, yun ngayon yung namatay ka dahil nagkaroon ng lymphoma, cancer. Pero nakatapos man din yun ng pagkapulis. Tapos, pagkatapos kasi ng 4 years na course, nakapasa man din daw yun ng ano ba yun? Yung may exam yata na may card na siya eh, na hinahawakan. Pero kailangan daw mag-training pa rin sa Iloilo. Ay hindi naman siya nag-training din. Nagpunta siya kasi yung kapatid ko nagtatrabaho doon sa maganda yung posisyon niya rin sa company. Sa administration siya. Eh ngayon, pinasok niya doon yung pamangkin ko sa call center. Nga doon nga yung nagkasakit yung pamangkin ko na yan. Yung namatay ngayon. Kaya nung 3 daw siya namatay, after na balsama, sa 9 siya dumating sa bahay. Kasi doon nga yung nakatira sa bahay dahil sabi ng kapatid kong panganay kung pwede sa bahay daw tumira kasi yung pwesto nila doon sa sa lugar nila, dikit-dikit yung mga bahay. Pero mabuti na nga ngayon yung nila, kasi yung kapitbahay nila, bakit naman yung usok, kung saan pa yung entrance nila, labasan nila, doon pa naman nilagay yung yung usok, yung butas ang pag nagluluto sila. Kaya sabi ko nga, lagyan yung nyo yan, dependihan nyo yung sarili nyo, nyo yan, yung tabunan ba, para nga yung usok magbalik doon sa kanila. Taasin din nila yung yung lagyan nila ng mataas na plywood sim, para nga hindi doon talaga magpunta sa kanila. Kasi may bahay pa doon sa harap nila eh. Tapos ngayon, so doon nga siya sa bahay. Pero nung na-hospital nga siya, kasi labas-pasok siya sa hospital eh. Pero nung last niya na nga pagpunta sa hospital, ayaw niya na doon sa kwarto. Kasi nga, doon siya sa dulo. Kasi may kwarto pa doon sa isa sa sa unahan. Tapos doon siya sa dulo.
Pero nandun malapit yung may toilet din doon. Kasi nga dalawang toilet sa baba, dalawang toilet din sa taas. Ngayon, parang hindi daw siya makahinga doon sa loob kasi naka-oxygen na siya eh. Kasi parang madilim nga doon sa ano na yun, sa bedroom. Ewan ko ba, kasi siguro kung open man yung bintana lagi, di naman yun magdilim. Yan, nakasarado naman siguro yung cortina lagi, kaya madilim. Ay, nako. Kaya, ang nangyayari doon sa baba, yung mga babae doon nagagamit sa isang toilet sa dulo, between ng dalawang bedroom. Kasi yung may hallway nga, yung yung dulo ng hallway, yun yung toilet doon kag showeran. Pero dito naman sa harap ng ng bedroom, unang bedroom, yung hagdanan nga at saka yung kabilang side ay yung toilet showeran din. At yung sa kabila noon ay yung dining nga. Pero dito naman sa harap ng bedroom ay yung naman yun. Sa kabila siyempre may wall, yung entrance ng bahay at saka yung salas. At saka yung kusina, doon din sa continuous din ng dining. Kaya tapos yung labasan doon nga rin sa dining kitchen at yung alababo nga. At saka yung mayroon akong two burner stove doon. Tapos yung kitchen may door din doon at saka pwede ka maglabas doon sa na yon at makaluto ka rin sa doon dirty kitchen ng kahoy kung gusto mong magkahoy. Kung halimbawa na round out ka ng gasol. Tapos nako, itong kapatid ko talaga. Kasi sa ruwas naman kasi minimum 450 yata ang sahod nila or something like that. Ay yung pangalawa niyang anak, kasi yung panganay niya nagkaasawa na nandun, may dalawang anak na sa Laguna. Suportado din yun kahit siya truck driver, pero third year ka electrician din yun, pero nga siya self-supporting sa ewan ko ba kung bakit ba naman yung naghinto siya nga kay daw maganda sana yun kay nga siya yung working student, nagtatrabaho, nakaka-experience siya kung paano magtrabaho sa opisina. Kasi yun nga, yung mga working student nagtutulong diyan sa opisina sa admin ba sa school. Kasi private school nga yun, yung sa La Purisima, mahal yung ng tuition eh. Tapos ang tonto niya, dalawa pala nag-give up na yon siya. Dalawa pala yung yung babae niya nga nabuntis. Kaya magkaedad yung dalawang bata. Kasi nga dalawa kababae sa isang taon yung binuntis niya. Grabe. Ngayon nandun yung naasawa niya kasi yung stepdad, taga Mexico yata ba yun. Tapos itong youngest sister niya, yun yung anak talaga ng nung Mexican ba yun. Kaso iba-iba nga yung tatay na yung sila may Japanese.
May, yun nga, Pilipino, may Mexican. Ay, ngayon, naghiwalay na naman sila kasi nga, ng lalaki na naman, hindi nakatiis. Kasi umuwi yung lalaki doon sa, sa Mexico. Mexico ba yun? Basta part of America pa rin. Tapos ngayon, yung pang-tatlo niya, anak ko, yung bunso ng kapatid kong panganay na si Jeremy, tapos na, education. O, economic, ng business economic ba yun? Kasi serious talaga yung pag-aral niya. Hindi yung nag-i-skip, yung kay itong isa kong kapatid nga dyan ngayon sa bahay nakatira, yung anak niyang si B-Boy ay nag-i-skip yan. Sa computeran nag-standby. Kaya tuloy hindi nakatapos. Minsan yung pamasahe niya, ginagamit niya pa sa computeran. Kaya ang ginagawa niya, nilalakad na lang hang papuntang bahay. Kasi simula sa dyan, sa pwede naman malakad, hindi naman kalayuan eh. Kasi hindi, dyan lang naman kami sa Roa City. Talaga, sa papuntang Baybay. So ngayon, wala din naaput-aputan. Kaya hindi man makatulong. Minsan, nag-drive daw siya ng tricycle pag yung gina-high blood yung tatay niya. Kasi marunong man din siya mag-drive ng tricycle. Kaya iyon. Ito namang niya, yung sumunod, yung una niyang babae, yung pang-apat niya. Yan, tapos na sang business, economic, business, ba yan? Kaya ewan ko saan kaya kasi water district daw sila nag-trabaho, nag-apprentice eh. Kaya sana matanggap rin siya. Sa na yan, sa ila apprentice na yan. Kasi kung nagustuhan ka naman sa gina-apprenticean mo, gina-hired kanila eh. Tapos, itong panglima, yung babae niya nga si Lablab, may epilepsy. Na siya ngayon, third year college. Yata, third year college sa, ewan ko anong kurso yan. Hindi ko alam, dati. Sabi ko, education yung kunin niya. Naiwan ko. Tapos, daw yung kasi naga-manicure sila, pang street ng buhok. Yung mga kurso na yan, hindi naman yan talaga 4 years course. Mga vocational course lang yan. Dapat mga 6 months lang yan o 1 year. Yung mga klaseng, course na yan. Nako, minsan hindi ko maintindihan. Mabuti na lang kasi scholar man siya, pero yung tatlo niya nga na babae, naka-get in din sa scholarship kasi nga mataas man yung mga grades nila. Ay, nako, tama na nga to. Mag 30 minutes na. Kaya magpadala muna ako doon ng pera pang bayad electricity kaya nagastos niya raw at saka yung internet namin, Judith na rin. Okay, bye-bye for today.